Palagay ko wala ng lusot kapag ang NBI nagsabi na itong set of fingerprints ng isang pangalan at itong set of fingerprints ng iba pang pangalan ay magkapareho, finger by finger, logical na conclusion led by the NBI na iisang tao lamang ito. Pinakamatibay na ebidensya na para kay Senate Deputy Minority Leader Rison Tiveros ang nagmatch na fingerprints ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Ngayong araw, inilabas ng senadora ang kopya ng resulta ng comparative examination at analysis ng National Bureau of Investigation o NBI sa fingerprints ni Mayor Guo at Guo Huaping na isinagawa mula June 25 to 27. Galing sa biometric printout ng NBI noong 2021 ang ginamit na fingerprints ni Mayor Guo, habang kinuha naman sa alien fingerprint card sa NBI noong 2006 ang fingerprints ni Guo Huaping. Batay sa report, identical o magkapareho ang fingerprints ng dalawa at iisang tao lang ang pinanggalingan nito. Para sa senadora, matibay na ebidensya na ito para umano mapanagot sa batas si Mayor Guo. Kung ang kaso na inaharap natin ay isang Chinese national who posed as a Filipino para makakuha ng isang elective office at kasabay pa niyan nag-identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga pogo sa kanilang iba't ibang mga criminal activities. Kung makonvict siya, she will have to serve time here in the Philippines. Ayon sa abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, masyado pang maaga para magkomento sa issue dahil wala pa niya silang oportunidad para masuri ang mga dokumento at mga pinanggalingan nito. Inaasahan naman na anya nila na gagamitin ito sa korte, kaya doon na lamang sila magkukomento. Kasunod ng findings ng NBI, nanawagan sina Senator Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa Office of the Solicitor General na agad nang ihain ang co-warrant case laban kay Mayor Guo para matanggal na ito sa pagka-mayor. Wala pa namang petsa ang susunod na pagdinig ng Senado. Ngunit kabilang sa mga tututukan ng mga senador ang mabigyang linaw ang misteryo sa nadiskubreng isa pang Alice Leal Guo. Dagdag ng senadora, pag-aaralan pa ng komite kung iimbitahan sa susunod na pagdinig ang mga personalidad na kasama ni Mayor Guo sa isang larawan na ipinakita ni Senator Hontiveros, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Bureau of Corrections Chief Nicanor Faeldon. Habang ibubunyag din anya ng senadora ang koneksyon ng Pogo sa isa umanong malaking kontrobersiya na inimbestigahan na noon ng Senado. Samantala, posible namang imbestigahan din ng Senado ang sinalakay kagabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na 5 villas sa Fontana Leisure Park sa Pampanga kung saan umano nagtago ang ilang dayuhan na nakatakas sa Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Tingin ni Senator Hontiveros, posibleng iisang grupo lang ang nagpapatakbo sa mga Pogo Hub, kaya palipat-lipat lang ang mga nakakatakas na foreign nationals. Napakalawak nga talaga, di ba? At napakalapot. Villas na naman, no? So parang similar architecture sa nakita natin, for example, sa Pogo Hub sa Bamban. At kung dito rin sa Fontana, nakita yung mga documentary evidence na napakabigat niyan na may co-incorporators or may interlocking directorates between Fontana and Bamban and Porac at yung nauna ng Clark, Sun Valley. Ibig sabihin, hindi ito magkakahiwalay na kumpanya. Lumilitaw na talagang probable mayroong some kind of group of companies at kapag nare-raid yung isa at may mga nakakatakas, ay talagang tumatakbo na lang sila doon sa kabilang mga hubs. Umaasa si Senator Hontiveros na nakikipagtulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ibang bansa na lumalaban din sa Pogo matapos mapag-alamang nagrerenta sa mga villa sa Pampanga si Huang Ziyang na pugante mula China at iba pang kasosyo at co-incorporator si Mayor Guo sa Baofulan Development na sangkot sa money laundering scheme sa Singapore. Dahil mukha talagang itong Pogo ay hindi lang national kundi regional at international problem, I hope na magkakaroon na rin ng coordination sa pagitan ng ating mga national government agencies at yung sa ibang mga bansa na kumilos din laban sa Pogo. Horin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.